Good morning po. Having coffee here. Ah, the other day, I was watching YouTube again. Ako ay nagne-Netflix din, pero madalang. Yung movies lang yun eh. But, kasi, movies is good for, para kang nagbabasa ng book. It's like literature. Literature naman, you don't take it, ano ho yun eh, parang, it is a way of looking at things in the perspective of the producer or the director. Yun ang pananaw niya. Kaya iba po ang nagbabasa ng book kasi kapag kayo nagbabasa ng book, like for example, you're reading a book and it says it's a cold and windy night. Cold and windy night. If you are a European or you're an American, you'd say that you're cold. Di nagsusnow. Windy, may blizzard, ganun. Pero kung ikaw ay Pilipino, di nahapay ang mga puno ng kawayan, malakas ang bagyo, ganun. Yun ho ang difference ng when you read a book and watching a movie. It's kayo ang direktor noon kapag kayo ang nagbabasa ng libro. Now, I was watching the YouTube and saw so many things. Like, I saw this country, Burkina Faso. Sino nga ba presidente nila? Tuare, parang ganun ang pangalan ng kanilang presidente. Military ang presidente nila. But, hindi naman ho kasi lahat ng military, meron hong magagaling na tao. Lalo na when they are taught discipline, mga ganun. Most of them, military, they are patriots or nationalistic. So, itong mahirap yung bansa nila eh. He knows it. Export nila eh. Cotton, ano pa ba export nila? Kukunti export nila. So, their economy is very weak. They were abused by the French kasi colony sila ng France. Ang kanilang ginto ay minina ng mga French. Wala na halos natira. Ang residue, alam niyo ginawa nila? Yung tira-tira lang, yung pinagkunan lang ng ginto ng French. Yun ang kanilang, pinrocess ulit nila, ni-refine nila. They produce their own gold. They made their own gold. What they did, they gave it to their central bank. They made their own money. Ang mga tao po ng Burkina Faso, ang tawag sa kanila ay Burkinabe. Okay, Burkinabe. Minsan kasi ako nanonood ng mga Pinoy na food trucks. Yun pa naman ang mga butante natin, ha? Mga butante natin, yung pumipili ng ating mga senador at mga presidente. Kung ang mga Hapon daw ay mga Japanese at ano pa nga ba yung tawag sa isa? Ano daw ang tawag sa Malaysian? Sasagutin Malaysianese. Kaya naman mga taga-China ay Chinese, sa mga taga-Japan ay Japanese. Anong tawag sa mga taga-Malaysia? Malaysianese daw eh. Kaya naman there are certain ways of calling other people na dapat alam natin. Anyway, going back to Burkina Faso, I'm interested kasi a small country like that could make its own electric vehicles. They're now making at hindi lang basta-basta electric vehicles, ha. Hindi kagaya dito sa atin na electric vehicle na gawa natin yung mga
kay papangit na mga simpleng-simpleng eh. Walang tagiliran. Yung ating mga NWOW, mga kuda, ano ba yun, mga luda, mga gayong-gayon. Hindi magaganda. Anyway, gumagawa sila ng kanilang electric vehicle. Galing. Ano ang pagkukulang ng ating gobyerno sa atin? Let's see. Number one, sa tingin ko, we are a very corrupt country. Gawa natin ng paraan na sa Singapore po, ganito nangyari. When Lee Kuan Yew tried to get rid of corruption in his country, merong isang ministro na niregaluhan ng isang kumpanya na you travel abroad, ganyan-ganyan. Parang yun ang suhol sa kanya. Pagbalik po ng ministro, ay nandiyan na ang pulis at pinosas at diretso sa kulungan. Ganun po. Dito sa atin, hindi. Nag-tour pa yung mga general doon sa isang bansa. May baon pang pera. Trust na yan. Di ko saan kinuha yun. Di ko rakot sa atin. Nako. Ganun po. Pag may nagregalo, that's bribery, that's corruption. Sa atin, hindi. Sabihin, pasalubong. Mga yan, hindi ho maganda. And, we can make electric vehicles. Gasino na ba naman kahirap nun? You just make an electric motor, put controls, gawa ng body ng sasakyan, di ka tapos. That's an electric vehicle. Alam niyo sa Vietnam, they have their own electric vehicles. Mag-search lang po kayo. VinFast. Tapos ang Thailand, mayroon din kanilang electric vehicles. Tayo wala. Because we welcome them. BYD, what have you, mga ganyan. Daming electric cars ngayon sa Pilipinas, but still, ayaw pa rin ng Pinoy ng electric cars. Ewan ko ga. Alam niyo sa Vietnam, ginawa nila? Bawal ang BYD, bawal ang iba't ibang electric vehicles. Yung kanila lang ang pwede. VinFast lang ang pwede. Galing, di ba? And then I have a post I took from, I shared a post na wala namang nanonood. Kaso, ang reason, number 31 yata ang Vietnam sa education rating, sa rating ng education. And then, ang Philippines ay number 77. Tinanong daw ang ambassador ng Vietnam sa Philippines, in-interview ng Pinoy, bakit po ang galing ng inyong mga students, ang taas ng caliber ng inyong education? Alam mo sagot ng Vietnamese ambassador? It's because of the Filipino teachers. Filipino teachers. Opo, isa ako dun. I went there to teach. I even became a principal of an international school. I even became a professor of the International University of Ho Chi Minh. See, doon kasi nakikinig sila sa teacher. Dito hindi. Dito katulong ang teacher. Doon hindi. You are treated like professional ka doon. May teacher's assistant ka pa. Alam nyo nung nagle-lecture ako doon? I have a big table. May swivel chair ako. Ang dami kong estudyante. I have a computer in front of me. I have a microphone. Dating pa ang tsaa sa akin. At may break pa akong 15 minutes every hour. So I only taught for 45 minutes. Ganun na. Ganun dun. And how much do we get paid? Ay, naku po.
ay malayo. Malayo po. Malayong malayo. That's why if you get paid better, you give it your all. Ay dito sa atin, teacher ka nga, ikaw pa rin ang taga, kaya naman na. Doon po, ganun din naman. There's a difference with public and private schools. But I never tried teaching in a public school in Vietnam. Lahat ho private. Pero iba talaga. Ay dito sa atin baliktad eh. Kung yung private school ang baba ng sweldo ng teacher. Walang iya. Baliktad po. Anong nangyayari sa ating educational system? We take the better teachers and let them pass the LETS, that license, give them license to teach in public schools, and then what? The teachers become lazy. Nagiging tamad na po sila. Why? You don't need to put extra effort in teaching anymore. Sigurado na yung sweldo mo. Basta, you just have to make do with the, bahala na. Makakakita ka nga ng teacher na nasa likod ng classroom. Nakaupo, yung kanyang upuan nasa likod ng classroom. Nagre-report yung mga bata sa harap. Ang teacher, nagte-text lang dun sa likod. Common po yan. Manood kayo. Meron na ba kayong teacher na nabalitaan na from public school na nasisante? Siguro, pag nanakit ka lang ng bata, gayon lang. Lalo na principal ng school, ng public school na nasisante, wala na. Kampante na sila, okay na sila doon. Ang isa pa, yung, di po ba na noong nagkameron ng pandemic, okay naman kaya naman Lalo na mga private schools. Kayang-kaya po nila dahil may mga internet naman ng mga bata, kagagaling ng mga computer They cause traffic kasi. Pwede naman palang sa internet na lang mag-aral Pwede naman. Once a week na lang magkita mga bata, okay na. In my opinion. Kasi po, sa private school, lahat ng bata hatid ng auto. Gaano karaming traffic yun? Di bali po ang public school, they commute. Some of them just walk to school. Pero mga private school po, tigi-tigi, isang bata, isang auto, pagkalalaki pa. Wala. Well, yun lang po muna ngayon, today. At medyo humahaba na yata, I always try to find something new sa YouTube po. Dami po kayong makikita na let's try to use the internet and let's put the internet into good use. Dito sa Pilipinas, bakit bawal ang digitalization? Ayaw natin i-digitalize yung mga transaction with the government. Hindi makakalusot ang korupsyon sa ganun talagang balak nilang mag-corrupt. Digitalize natin lahat. Gandahan natin ang internet. Gaano karaming Pilipino nakasalalay sa internet? Ang ating kabuhayan nakasalalay sa internet. Tapos bigay ng tupad, purpose, akap, dole-outs. Filipinos can work. Kaya namin yan. Kaya namin. Kaso, napakabulok naman po ng inyong palakad. Ayusin na nyo naman. Kaya naman Anyway, I'll leave you with that. Naalala ko talaga sa Vietnam po, nung nagturo ako. I was a principal of an international school. Sabi ko, sa boss ko, yung may-ari, "Ma'am, I need a computer
computer room kasi wala silang computer room. I need at least 20 computers, sabi ko ganyan. Okay, it will be ready by Thursday. Monday ko sinabi. Ang bilis. Sabi ko, I only needed 20. Why are there so many? I think 40 would be better, sabi niya. Ay, dito sa Pilipinas, nag-principal din ako. Hindi rin ako tumagal. Sabi ko, bakit ba naman sa ating opisina, pagkainit-init? Wala ba naman tayo ni isang ventilador man lang? Natapos ang summer, hindi dumating yung ventilador. And here in the Philippines, reviewin mo mga books. Tingnan natin kung alin ang ating kukunin. I reviewed all the books. I read them all. Oh, daming patas. Sabi ko, pinatas ko dito yung mga librong hindi pwede. Ganito lang kapatas yung aking inapprove. Oh, what happened? Ay, dito na tayo kumuha at may discount. Wala din. What the heck did I review the books for? Anyway, I leave you with that po. Bahala na kayo sa Pilipinas. Matanda na ako. Ayoko na.